Ito na yung sand dunes. Kapit dyan! Yun! Pagod po! Welcome back with Guapa and the two batutas. Napakalupit na napuntahan namin to. Huwag mo ulit. Welcome back! At sa pagpapatuloy ng ating Tuk Tuk Life North Loop Camping Adventure, tayo ay palabas na dito sa mismong Blue Lagoon, Pagudpod, Ilocos Norte. Inatahak na lang natin tong daan palabas. At dahil mag-aalas 9 ng umaga at ang kinain lang naman namin ay tinapay at uminom ng kape, meron tayong madadaanan ditong kainan kung saan, kung maalala nyo, nung Cordillera Level 2 namin nila sa Dik, ay doon kami kumain bago magpatapat Viaduct or Patapat Bridge. At medyo na-excite na to si Brother Roy na madaanan yung mismong tulay. Meron nang magagasan dyan. Gas station? Oo, meron namang madadaanan, bro. Mabuti na yung sigurado. Baka makalimutan. Nandito ako para maghila sa'yo, bro, kahit na mabigat ang aking bagahe. Tara. Ano, Jack? Sarap ng tulog nyo dun, ah. Katabi ko sa kama yung dalaw, eh. Ano, Kopi? Nagkukumamot ka na naman dyan. Umayos. Nais ko ulit magpasalamat, syempre, Magaro family sa 2 nights and 3 days naming pag-stay dito sa mismong Blue Lagoon sa Classic Homestay and Cottages. Buti, maganda na yung panahon ngayon, maganda na yung araw. At dahil dyan, napagbigyan si Brother Roy dun sa mismong Patapat Bridge na dadaan ng maganda ang panahon. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Dito na kami sa mismong kakainan namin. O, naalala nyo na? Seafoods Restaurant. Dito kami noon kumain nila sa Dik. Hoy, Jack! Ano, ba't bumaba ka? Ayan, sige, sige. Kakain na rin kayo, wait lang. Atat na atat naman na. Wait lang. At ang in-order ko ay sinigang na Blue Marlins. Sa'yo, puset. Huwag mo nang tahunan yung manok. Kumain ka na lang dyan. Kain dyan. Basura. Okay na, bro. Okay na tayo. Sarapan ang kain. Mahaba-haba ang biyahe. Blue Marlins. Wow. Sarap. Okay. Ready? Patras pala. Let's go. Jack, umayos na. At malapit na dito yung mismong Patapat Bridge. Teka lang, ayusin ko lang yung salamin. Let's go, bro. Sige. Mag-aalas 10 na pala ng umaga. Inaabot na kami ng katirikan ng araw dito. Ang pupuntahan kasi natin ngayon ay Apari. Pagkatapos ng Apari, pababa na tayo ngayon ng Luzon. Pabalik na ng Maynila. Dadaanan na natin yung Tugig-Araw, Isabela, Nueva Vizcaya. Hindi na muna kami dadaan mismo sa mismong Aurora. Doon tayo ang daan natin ay Nueva Vizcaya. Konti na lang, malapit na, bro. Malapit na at ma-unlock ko na rin yung North Loop. Ganda ng panahon. Kaya lang mga mamayang nasagsaga ng tanghali ang mainit. Sobrang init yan, bro. Pero okay yan. Ano, Jack na? Nakakain na kayong dalawa ni Kopi. Okay na. Hanap na lang tayo mamaya, bro, ng bilihan ng yelo. Tsaka refilling station ulit. Wala na tayong gaanong tubig.
Oh, ayan na, malapit na. Woo! Bro, ito na yung umpisa ng ano, ng Ito na ba mismong Patapat Bridge. Ito na yun. Sige, at enjoy ko muna din yung scene. Yan, enjoy no. Pang-apat na beses ko na pala naman nakakaraan dito sa mismong Patapat Bridge. Una yung first North Loop, bago mag-Philippine Loop. Next is Philippine Loop. Pangatlo is yung Cordillera Level 2 namin nila sa Dick. And then ngayon, North Loop, dala na natin si Guapa. Yon ang napakamasayang araw dito ngayon. This is it, Pansit. You are now entering the Patapat Viaduct. Whoa! Nice one! Woohoo! Ito pala yun. Oh, di ba? Namnamin mo na. Anong pakiramdam bro ngayon na unang pagkakataon na madaanan mo tong Patapat Bridge na tinitingnan mo lang din siyempre dati sa picture? Siyempre, antay ako at titin mo nga naman, ang motor ko ay maliit lang. Tapos, napunta rin ako dito. From Bicol pa yan, ha? Oh! From Bicol. Iba ka talaga! Hanggang sa norte. Oo! Kumbaga, isa sa bucket list na na-unlock. Isa sa napakasarap na experience Oo. na ano, mapuntahan mo to. Tsaka yung feeling ba, nung unang punta ko rito bro, napakasaya ng pakiramdam ko talaga noon. Halos Oo. kami ng Hampas Loopers noon, mapapatalong ka talaga sa saya eh. Lamig din pala dito. Oo, Kanina doon sa una-unahan. medyo mainit pa. Oo, pero nung nandito na, siguro kasi open din na. Hindi kasi masaya ang puso mo. Oo, ganun. yun. Oo, ganun yan bro. Eh, malapit na tayo dun sa mismong dulo. Itin mo yung pagod at puyat din. Siyempre, napuyat din. Oo naman. Nakapuntahan dito na. Isa sa pinakamalayong napuntahan ko. Actually, ito yung pinakamalayong napuntahan ko na nagmomotor. Ah, masusundan pa yan na mas malayo. Baka tirahin mo na Mindanao yan eh. Siyempre, nakaka-ano eh. Pagka sa nakaka-addict din eh. Ah, tama. Ayan. So, Dito na yung mismong dulo bro, kung saan makikita mo may mga ano dyan, inumin, pagkain, souvenir. ganun. Pero parang Dito kami, dito yung may nakalagay na ano bro, Patapat Viaduct. ito muna pa tayo. Oo, dito. Ay, sige, sige. Teka lang po. Alayo na narating. Malapit na rin kayo magtok-tok. Lapit na. Tingin kami eh. Teka lang. Oo, tahimik po yan. Thank you po. Ano pong pangalan niyo ma'am? Rosa po. Ingat sir. Nice to meet you po sir. Dyan. Oh, pares pala tayo dyan. Nice to meet you po. Dito pa tayo nagpang-apat sa mismong Patapat Bridge ah. Ano sir, saan ba kayo pupunta? At Tugigaraw din kayo. Hindi kayo pumunta Kapari? Hindi muna ngayon. Ah, ikot lang kayo. Okay, sige sir. Paano sir, nice to meet you po ulit. At ingat po kayo. Ingat din po. At tumigil muna kami saglit dito ni Brother Roy. Eh, may nakakilala. Yung dalawa kagad na nakilala, yung dalawang aso eh. Sige po, salamat po. Talaga naman. Diyan lang muna ha. Nagpapahinga-pahinga. Hindi, papahinga eh. Ang lapit-lapit lang nung kinainan namin, nagpapahinga agad. Hindi, sinasama ko muna syempre si Brother Roy dahil first time niyang makarating dito. At syempre, kailangan muna niyang, kumbaga, kabisaduhin yung itsura ng napuntahan niyang to. Paano tayo? Apari muna. Bago tayo dadiretso ng Patugigaraw. Ano bro, okay na? All goods na? All good. O, tara. At si Jack lumipat dito sa may likod, oh. Doon siya masaya eh. Pero hinigpitan ko na talaga yung tali niya, hindi na gaanong mahaba. Ito, ayan. Nakapwesto naman ako ng maayos-ayos. Okay ka lang dyan, Jack? Talagang tutok na tutok ka sa camera. Gusto mong nakikita ka ng malapitan ah. Siya, tara. Tahakin na natin tong daan na to. At may ginagawa pala dito. Ginagawa yung mismong tulay. Oh, yeah. Rough road. Bro, dahan-dahan lang. Sige. Oh, hop. Oh. May ilog pa lang. Ganda rin ng tubig. Oo nga eh. Ayan o. Galing bundok. Didiretso na ng dagat yung tubig dyan. Iyon. Mamaya bro, ituro ko sa'yo yung yung kung saan kami natulog nila sa Dick. Yung waiting shed. Hindi naman waiting shed, ano siya, yung parang tindahan. Oh, ayos lang kayong dalawa dyan ha. Talaga naman si Jack. Oh. Bumili pala ako bro ng empanada. Dalawa, tig-isa tayo para may makain tayo mamaya. Doon sa tinigilan natin. Oh, in case na magutom tayo, hindi meron tayong kakainin. Yes, salamat. Mahaba-haba pa, nasa
160 kilometers or halos 3 oras bago natin marating yung mismong Welcome Arch. Ay 10:45 pa lang, mag-alas 11, di alas 2 na tayo makakarating. 11, 12, 1, 2. Oo. Alas 2 o alas 3 na yan, siyempre. Ay, hindi, rektahan naman tayo, hindi na tayo hinto, no? Dire-diretso na siguro. Pagkatapos noon, kung Uwi saan araw. pa tayo, tagig araw, anong oras na tayo makakarating? Hapon na. If ever man, maghanap na tayo ng pwede sigurong pagkampingan doon or kung may waiting shed, game ka ba? Okay lang. Asya, sige, tara muna. Tumigil kami dito saglit. Malapit lang naman. May ginagawa siguro ditong kalsada. Alam ko, yan yung mga ginagawa para doon sa landslide eh. Kaya ito yung Sarap may po. falls dito. Ayun, oh. Sarap maligo. Isang talon lang, bro. Dede, antayin mo ako. Bilisan mo lang magbanlaw. Ang linaw din, oh. Ano? Galing buntok na yan. Jack. Traffic advisory. Interbus. 15 minutes kami titigil. Nagsisimula siya ng 8 a.m., 12 p.m., 1 p.m. Ayan, nakalagay. Every 15 minutes. Halinhinan eh. 15 minutes dito, tigil ka. Tapos 15 minutes, tigil naman doon para umandar dito. Ano? Mamaya, hintay-hintay lang. Masaya na naman. Okay na, bro? Okay na. Tara na. Akala ko hanggang mamaya pa tayong hapon dito eh. Okay, let's go. Kaya pagka kayo ay pupunta ngayon ng mismong Patapat Bridge at iikutin nyo rin ang norte, sa oras na to ay eto, ganito ang itsura. Ginagawa yung mga tabing kalsada kung saan nagkokos ng landslide. Ayun na. Oh, grabe pala yung ano rito. Ito pala yun. Oo. Bumuho pala. Ito yung talagang landslide. Nadaanan ko rin to. Gabi nung kami. Pero may landslide nun, wala. Wala pa. Pero ngayon, ganyan na oh. Tingnan mo naman yung ano. Pagka landslide talagang tibag yung mismong ano. Tapos mukhang Nakaharang. buhangin na rin kasi yung... Ay, hindi. May ano nga sa taas eh, oh. May May. backhoe. Ah. Mukhang nilalawakan na lang. Baka lalawakan. Baka lalawakan naman. Oh, yung dinaanan ko ng gabi yan oh. Takot na takot ako din. Balik agad ako eh. Medyo matagal-tagal pa yan ha. Bago matapos. Bago pala nagbe-build up yun dito sa kabila oh. Kandar lang natin. 15 minutes. 15 minutes pa yun silang 15 minutes. Kaya nga eh. Nalagpasan namin yung ano, yung tinulugan namin nila sa Dick. Hindi ko na ituro tuloy kay Brother Roy. Napasarap ng kwentuhan eh. Eh ngayon, may nasa harapan namin na mahabang trailer truck. Teka lang. Natsyempo lang kami at nasa parting kurbadahan kami. Hindi naman pwede basta-basta umovertake eh. Wait lang. Take time. Haba to ba? Nga. Biya. Okay. Tumibak ka na naman ang truck. Sumibak ako ng truck, bro. Sumisibak sa ako na ng ano ng truck. Layo-layo pa. 11, 18. 149 kilometers pa. Ito na yung Arco kung saan ito na yung boundary ng Cagayan. Ayan. Papasok na tayo ng Cagayan mismo. Ngayon, ang gasolina ay abot pa naman yan hanggang makakita tayong gas station. At panay ano pa rito, kurbadahan pa rin to. Aabot yan. Dahan-dahan lang. Tipid mode lang, bro. Paano nga tayo titipid nito eh. Ahunan. Ay, sa bagay pa. Ayan, pababa na, oh. Matulong na, no? Ay, kung napapansin nyo pala, inilipat ko yung ating ano, TPMS at lagi nalalaglag, nawawala yung dikit. Hindi rin pala ganong kadikit yung nabili kong double adhesive tape. Eh, sa bahay na andun yung 3M na adhesive tape ko, doon ko na lang dikit ng maayos. Dito ko na muna nilagay para hindi siya malaglag diretso sa kalsada at masagasaan pa. Bankingan lang. Tigilan nyo na yan. Nagpagasolina lang kami dito at muntik pa kaming 1 bar. Tigilan mo na. Hindi naman kayo pinapansin. 182. Ang gasolina mo? Oo. Okay. Ako ay 500. Una-una lang ako, bro ah. Sige lang. Sarap ng hangin. Green na green. Tanda ko na tong daan na to. Ito na yung daan kung saan pagkakumanan may dadaan ng tulay. Papasok na mismo to ng kabundukan ng Cordillera. Ito yung dinaanan namin nila sa Dick nung after namin magpagudpod. Gusto mo ba, bro? Bundok? Sabay na tayo doon?
iniisip ko si Guapa eh. Yung clutch eh. Kung hindi lang nag-ano yung clutch nito, dadaretso talaga tayo nito. Ayan, yung kanan na yan, ang daan. Ayan oh, highway boundary na, Cagayan. Hihila ka ng bundok. Oo nga eh. Nung ano, wala pa naman tong butas-butas nung daan namin dito Talaga naman, eleksyon na eleksyon. Ramdam na ramdam ang eleksyon. Hoy, Jack. Diyan ka naman naandyan, sa tabi ni Kopi. Kanina, nandito ka sa ibabaw. Ngayon, diyan ka naman. Huwag ka na masyadong tumayo ng tumayo. Sige, pagod na naman mamaya. Ano bro, na-enjoy mo na ngayon ng ano, mga nakikita mo dyan na bundok-bundok? Oo, hanggang tanaw lang muna. Hanggang tanaw lang muna. Papalihan mo na lang yan. Yun. Baka mag-Cordillera Adventure ka na rin Level 1. Oo. Actually, hindi ko alam yung kung ano ba yung level 1, level 2, level 3. Ay, panoorin mo na lang sa akin para malaman mo. Panoorin yan, siyempre. Alang Diyo, pinapakain kami ng alikabok nitong truck Mga kaalabok. Namimiss ko tuloy sila sa dik Ating overtaken nga tong truck na to, tong dalawa. Kanina pa tayo sumisingot ng alikabok road widening pala ang ginagawa. Ayun na naman. Yes. Eto na bro, overtake na tayo dito kung kakayanin. O Jack, huwag ka masyadong kadungaw. Kumakain na nga tayong alikabok Nakakanga ka pa dyan. Hindi makahabol si Guapa. Nananad siya ata Eka lang, tiyempo lang tayo na maganda-ganda. Okay, let's go! Guapa! Sirahin mo na yan. Yun, isa na lang, ito na lang nasa harapan. Bumugsok pa ng alikabok. Ginamitan na tayo ng technique. Alikabok, oy! Walang makita. Tumigil. Daan-daan na nga, walang Daan. makita. Jack, pumasok ka. At ang daming Wala naman alikabok. sa harap Teka lang, ay tumigil yung lubak kasi. Lubak, rough road. Rough road. Kaya pala, Opya. Umayos kayong dalawa. Daming ginagawa pala dito. Hindi naman makita kung may kasalubong. Teka lang, try ko lang tingnan. Ito na, mo-overtake sa rough road. Ito na. Ito na. Sibak mo naman. May sibak sa rough road dyan bro. Teka lang, kahit na butas-butas yung daan Ayun na, yun na yung kalsada, nakikita ko na. Mukha lang yan, baka Guapa yan. Kahit rough road pa yan, nakashipa tayo yan. Okay. Woo! Nakaligtas din sa alikabok na yon. Feeling ko, ang dami ko ng kulangot sa ilong Claveria Town proper. Pag dinaretso mo yan, halos tabing dagat yata yan. Syempre, di man tayo papasok. Wala naman tayong gagawin doon sa town proper. Dito lang tayo. Madadaanan din natin yung Claveria Welcome Arch. Iba pa yun doon sa doon yung sa may kabila naman yun. Sa kabila, yan yung town proper. Yung sa may, dito sa kabila, yan yung mismong Welcome Arch. Pagka galing ka sa kabila. Okay. Sa wakas, madadaanan na rin yung tulay dito. Gawa na yung tulay. Noong time na hindi pa to gawa, nakikita ba bro yung sa kaliwa, yung may bakal? Oo, ito. Doon kami dumadaan dati. Ngayon, gawa na Ayos. Mas mabilis na dito. Pag dun sa tulay na bakal na yun, nakakatakot Two-way ba yan? Two-way. Two-way. Two-way din pala. Nakakatakot yan. Pag dyan ka dumadaan. Ano lang kasi, pansamantalang daan. Oo nga, pansamantala lang yan. Puro bakal lang Pagkatapos nitong tulay, di ba titibagin yun? Kung titibagin benta na yung bakal. Pwede. Ito yung isang daan papunta ng bro, Kalanasan. Ayun na nakalagay, Kalanasan. Punta na naman Cordillera. Cordillera yung Kalanasan bro. Yan Licuna yan, yung papasok ng gas station na to. Kaya pala parang hinihila ako Ay, hihilahin ka ulit yan pag umuwi ka na ng Bicol. Mapapanaginipan mo na yung mga ng Cordillera. Hindi na naman matatahimik. Mahaba-haba pa rin, alas 12 ng tanghali. 2 hours and 35 pa or 125 kilometers. Ay siya, bira lang ng bira. Jack, ang saya na naman ni Jack. Kopi, ikaw, Hindi ka makasingit kay Jack, hinaharangan ka, madaya yan si Jack
Dapat dito sa harapan pumesto pa dyan. Woo! Napakaganda mo. Oh, hindi naman naman itsura kahit puno-puno yan. Pero ayun yung dagat oh. Oh, banking. Oh, may sasakyan sa likod mo bro ah. Oo. Kita ko naman. Di ka pa naman nagugutom. Hindi, busog pa ako. Alas 10 lang yun eh. Dami akong nakain. Ay sigurado pagka dating natin ng Apari, ayun, kainin natin tong ano, yung binili kong empanada. Pag nakakita tayo ng 7-Eleven, Alphamart, or Dali. Dito sa parteng norte na to, hindi ako gaano nakakakita ng ano, Dali tsaka Alphamart. Dali daw, ano lang yan eh. Ano? Nasa bandang simula Cavite ata. Madami sa Cavite. Dito wala eh. Pero patuloy pa rin nag-ano yan kasi Nag-expand pa. nag-ano lang hanggang Pero Alphamart, pa ilan-ilan lang nakikita ko. hindi ko alam. Ako nakita ko pa ilan-ilan. Hindi niya yan nahawak, dali lang. Bilis lang yung mga. Okay, eto na yung mismong Argo ng Claveria. Dito kami nagpicture na nila sa Tik eh. Kasama kasi sa checkpoint ng mismong Cordillera Level 2. Tama ba? O yun nga, Claveria nakalagay. Tapos ng tulay. Gabing-gabi kami nagpipicture kami dyan. Ano boy, naantok? Dito ramdam na yung init no? Pero mahangin. Mahangin, oo, mahangin. Wow, sinasabay-sabayan lang ako ng aking tandem ng aking body Namimiss kong dungaw ni Jack Jack eh. Mukhang hindi masyado dumudungaw Pero Jack pa rin niya, no? Sarap na sarap sa hangin. Ganyan naman yun eh. Meron sasakyan sa likod mo overtake sa'yo. Jack Jack! Kumakadungaw eh. Sanchez Mira. After ng mismong Claveria, Sanchez Mira. Naririnig yun. Ano bro, nasan ka na? Aba. Wala ka pala eh. Naghahamon din ko pa Hanggang 60 nga lang to yo. Ito na muna ako ngayon. Ala, hanggang 60 ano lang, 61, 62. 65? Oo, 65 pinaka mini-maintain ko dito. Kasi limit ito hanggang 67 eh. Isa pa, lipat ko muna sa'yo itong ibang gamit. Tingnan natin kung makakaabot ka ba. Saan ko ilalagay? Diyan sa likod mo, tsaka sa harap. Kanito, may backpack ka ba dyan? Palabas na tayo ng Sanchez Mira. Ayun na yung arco, nakikita ko na eh. Ano nga bang kasunod ng Sanchez Mira pagka pabalik? Kaya inaalala ko at nalimutan ko. Buti na lang at hindi maaraw. Napakasarap ng hangin. Noong time North Loop namin tsaka Philippine Loop, grabe init dito. Ayun, kasunod ay Pamplona. After ng Sanchez Mira. Mahaba-haba pa rin tong bro. Ano, hindi ka pa nagsasawa sa rektahan? Ito naman. Pag nasa Cordillera ka naman bro, magsawa ka ng kinababanking doon. Sawa sa mga kanawin ng puno. Oo. Huwag ka lang malilibang, mamaya mag-overshoot ka na. Yan lang. Babad, walang bitawan sa throttle. Inaantok na ang aking katandem. Hoy, gising ka ba? Baka natutulog ka na. Tingin ka naman. Wala mapagkwentuhan eh. Inaantok tuloy. Wala tayong madaan ng 7-Eleven dito eh. Kailangan ko mag-take ng pampagising. Di pa nga pala ako uminom ng vitamins. Jack, nandiyan ka na naman sa ibabaw. Talaga naman ang mga pwesto mo. O, tulog, si Kopi, tulog. O, ikay matulog din, ang sarap ng mo dyan. Ikay matulog na lang dyan. Ikay magpahinga. Ay, nako. Yung ang bilis-bilis ng takbuhan namin. Tapos biglang nalaglag yung yung tambucho ko. Buti na lang nasa likod si Brother Roy. Yan na nga ba sinasabi ko. Nagulat ako, nag-iba na naman yung tunog nung si Guapa eh. Yung dugtungan. Yung kaya, tornilyo kaya. Siguro natanggal na yung niyan. Yung dugtungan. Doon ang niyan. Mainit pa yan, wait lang. Kuha lang akong basahan, nalaglag yung tambucho. Akala ko natanggal dito. Ang alam ko, hindi naman lumuluwag. So doon sa mismong dugtungan natanggal. So natanggal yung mismong may tornilyo dito. Ayun, nawala yung tornilyo Pero mabilis lang naman yan remedyohan. Buti na lang, ganun.
Pero all goods. Hanap na lang kami siguro na malapit na shop dito na kung may tornilyo. Oh, nahawakan mo? Ah, alambre. Natanggal ang tambucho. Ang bilis natin tapos bigla nalaglag. Buti dugtungan lang naman eh. Kailangan lang natin ng ito, alambre, pwede to. Oh, wait lang. Hintayin natin si Brother Roy, ha? Copy, behave lang. At umuna-una lang si Brother Roy, titingnan kung may doon shop na nasa harapan. Hindi namin mailagay yung mismong tornilyo na meron siya gawa na maliit. Eh kung pwede namang kawad muna. Eh kaso yung nakuha namang kawad, may kalawang na, mabilis lang din mapuputol. Doon sa una-una bro, nakakita ka ng shop doon? Dito ba sa dito? Ah, siya, sige. Sa likod ka lang muna, tingnan mo yung tambutso. Oo, sige, ba't baka mahulog ulit? Dahan-dahan lang muna. Sige. Buti na lang at meron agad malapit na shop dito sa pinaglaglagan ng tambutso. Okay naman yung tunog niya ngayon, no? Hindi naman, okay naman. Yun lang talagang yung pinagkakabitan lang ng tambutso ang kailangan ayusin. Ito ba? Oo, yan mismo. Itong kanan na to? Oo. Ah, ito na pala eh. Ayan. Ayan, tingnan mo kung anong size ng tornilyo. 12. Yun lang naman. Tapos palagyan ko na rin ng kawad para hindi sigurado na hindi basta malalaglag. Oh, nandito lang, wait lang. Inaayos pa yung tambutso eh. Nakakabitan na ng tornilyo. Ayun. Yung sa likod na lang. Eto boss, higpitan din ba yun? Opo. Ah, okay. Yung, ayos na. Alam ko, abutin tayo ng bukas eh. Okay na sir. Lagyan na rin tayong sticker para makita nila sir. Sir oh, sticker. Ito po yung pangalan page ko. Sa YouTube po ha. Ah. Okay po. Sir, maraming salamat. Thank you. Diyan, kumayos na. Huwag na magulo ha. O si Kopi yun, natutulog eh. Sige, tulog lang. Tulog lang, tulog lang. Butit na ayos din naman agad. Sir, salamat po. Thank you. Woo! Thank you Lord. Ay, talagang naayos din naman kagad. Ilang minuto tayo? Mga 15 minutes lang naman bro, no? Oo, hindi naman masyadong naabala. Oo. Thank you. Nakagulat ako sa'yo nung sabi mo, bro, natanggal yung tambutso mo, nalaglag. Sabi ko, hala, baka dun sa mismong yung kabitan. Baka dun nahugot Buti pagtingin ko, yung sa mismong dugtungan lang pala ng tambutso. Eh buti ka mo, hindi naputol yung sa mismong tornilyuhan. Kung hindi, parehas putol na mayroong maiiwan. Paano pa ulit ikakabit yun? Sa kahabaan ng highway na to, buti ka mo, merong shop, no? Oo. Sakto nga ilang metro lang yun mga siguro 20 meters. Oo, mga ganun nga lang. Siguro, kabahan din ng biyahe, lumuwag yung tornilyo. Ay, malakas nga kasi vibration ng makina nito bro, kasi Malakas yung atak eh. Oo, malakas yung hatak. Thank you Lord, salamat po. At mabilis din naman agad na ayos. Ay siya, diretso tayong biyahe, malayo-layo pa. Ano na lang pala, 83 kilometers, wala nang 100. Uy! Rusi Caruza na kulay green! Wow. Hinahati mo ng busina. Siyempre naman, mga katukayo ni Guwapa yan eh. Tara na, at ang haba pa ng mismong highway na to. Eh buti ka mo din pala, walang kasunod sa likod na iba na masagasaan yung tambutso. Let's go, let's go. Tuloy ang North Loop. At yung dalawa mas chill-chill lang, hindi alam na meron ng problema. Gising ang dalawa. Nawala ang antok dahil sa tambutso. Nangalampas ang tambuso ni Guwapa. Talagang ginising lang tayo, kaya tayo nagkaroon ng kabiri na ganun eh. Sabi, naantok kayo ha. Sabi ko siguro, sabi ni Guwapa, teka lang, tanggalin ko muna itong tambutso ko. Gising nga ba? Ayos din mang gising. Buhay ang diwa naman, ba? Stop over 7-Eleven. Hindi ko lang alam kung anong lugar na to. At kami ni Brother Roy gusto na namin uminom ng malamig na tubig at wala kami. Wait lang, dito lang muna. Sige. Talaga naman. Bro, empanada. Tigisa tayo dyan.
Bibili lang ako ng aking iinumin. Ayaw mo na yung dalawa dyan. Ano yun, bro? Juicy lemon. Ako, sito lang ako. Tapos, pampalakas, chocolate. Pampagising, chocolate. Ano? Yan lang ha, mamaya na. Hahanap pa kami ng yelo at walang available na yelo dito sa mismong 7-Eleven. Itong empanadang binili ko ay dun sa mismong Patapat Bridge pa. Eh, hindi na aabot to ng Apari, nagugutom na eh. Init! Alas 3 ng hapon. Ano bro, okay ka na? Grabe init! Oh, ayos na kayong dalawa dyan ha. Pagkatapos namin kumain sa 7-Eleven, ito, alas 3 na ng hapon, diretso na ulit ng biyahe at meron na lang 42 kilometers para makarating ng Welcome Arch. Woo! Grabe init dito. Okay ka na bro? Nawala na ang antok mo? Okay na, tanggal na ang antok sa malamig na inumin. Okay, all goods. At ang plano kasi namin ngayon, Apari, Tuguegarao, Nueva Vizcaya. So dahil aabutin na kami ng hapon, papunta pa lang ng Tuguegarao, or hapon na nga eh. Aabutin na kami ng gabi, papunta pa lang ng Tuguegarao. Siguro kung saan kami mahinto na merong pwedeng masilungan, makapagpahinga, eh doon na lang kami siguro magpapalipas ng Magdamag. Dahil mahirap din naman na bumiyahe at ituloy namin hanggang Nueva Vizcaya ng gabi na. Okay na yung safe tayo. Ano, Jack? Nakapagpahinga naman yung dalawa dun sa mismong 7-Eleven. All goods na. Ayun, may hangin-hangin na. Buti nawala mismo yung ano, yung araw. Parang hinarangan yata ng ulam. Ano? Saglit na lang naman na to. Oo nga. 49 kilometers. Saglit na lang yan. 41. At sa mga nakapunta na or nakapanood na ng punta namin ng Apari, alam nyo naman ang tricycle dito ay iba rin ang itsura. Hindi siya katulad nung tricycle na sidecar sa Manila or sa ibang lugar sa atin sa Luzon, kundi backcar ang tawag sa kanya kasi sa likod eh. Nasa likod mismo ng motor yung kanilang ano, trike. Pero hindi nga siya trike eh, kasi yung motor may dalawa pang gulong. So parang quad bike or quad cycle. Kasi apat pa rin eh. Makikita nyo mamaya pagdating natin doon sa mismong arko ng Apari. Pero dito along the way, marami na kami nadadaanan eh. Nakita nga ni Brother Roy eh. Anong tingin mo bro? Ayos naman. Kala ko nga tatlo lang din yung gulong na parang si Guapa. Oh, ayan pala, kasalubong natin isa oh. Ayan, ganyan oh. Ayun oh. Oh, ayan oh. Hindi kasi kita yung mismong isang Gulong, yung sa likod. Mismong nasa gitna ng Mismong sa bandang ilalim. Oo, nakatago no. Oo, pero pag sinilip mo yung ilalim, apat yung gulong. Apat yung gulong. Oo. Ano, nakita mo na yung tulay? Oo. Oo, yan na yung tulay na palatandaan pagka papunta ka na ng Apari. Isa sa malaking tulay dito yan eh. Abay, ginagawa yata yung tulay. Yung Welcome Arch. Ano pa? Malayo. Malayo pa. O syempre, Welcome Arch muna. Oo. Mas nauna yun. Welcome back, Apari. Kaliwa tayo dun sa medyo dulo-dulo. Ito na bro, ito yung sinasabi ko sa'yo, pag dinaretso to, yung Santa Ana na. Yun yan. Oo, yun yung sinasabi kong isang dulo pa. Itong pakanan dito, yan yung isa pa, Tuguegarao. O dito tayo, kakaliwa tayo dito. Meron pa tayong 23 kilometers para marating yung mismong Welcome Arch. Pero kung mula dito hanggang Tuguegarao, nasa 70 plus na lang. Kasi manggagaling tayo ngayon ng Welcome Arch bago pumunta ng Tuguegarao, ba yun, nasa 90 plus nga. Kaya nga, mga 20 kilometers talaga. 20 pala. Yung pag diniretso dyan, Santa Ana. Oo, Santa Ana. Ang tutuusin, yun talaga yung talagang dulo ng Pilipinas. Ng Luzon, oo. Ng Luzon. Ito na, mga nakikita nyo na yung mga sinasabi ko kanina sa inyo na quad cycle. Hindi siya tricycle, pero itsurang tricycle. Ito nasa harapan ko, oh. Kala mo multicab din eh, no? Oo. Pero mukhang maganda rin na ano to, yung mga pang tuk-tuk life. Oo, tapos mga kaiga ka dyan eh. Oo nga eh, oh. Aayusin mo ng maigi, no? Oo. Tapos mga gamit mo, Ayun, no? pwede rin sa taas yung mga gamit yung iba. Oh, may top load din to, oh. Pagkatapos ng Kototoran Elementary School, natatanaw ko na mismo yung arko na kulay pink ng Apari. Ay! Hello bro. Bro, ako lobat yata si
Brother Roy. Eto na. Mararating na natin, gwapa. Oy, Jack. Copy. Oh, eto na, Apari. Mararating nyo na for the first time. Eto na. Gwapa, ang laki na narating mo. Kahit na natanggalan ka ng tambutso. Pero thanks God at nagawa rin ka agad. Oh, andito na tayo. 4:21. Aba, mag-aalas 5 na pala. Konting minuto na lang. Welcome to Apari! Woo! Salamat, nakarating din. Grabe ang init. Ano? Yes! Yes! Nakarating na ng Apari. Daig niyo pa ang mami. Dati kulay pink yan. Ngayon parang hindi na siya nalalayo sa kulay ni Gwapa na kulay pula. Ano bro, congrats! Nandito ka na. Oo nga. Ano? May masaya. Sayang, Ano ba masasabi hindi ko na? marinig yung yung boses mo kasi tag dito, nalobat yung intercom mo, nalobat, sayang hindi natin narinig kung gaano ka-excited to nung parating dito. Hula ko, masayang-masaya to kanina. Meron namang Oh, time na masaya ka pero tahimik ka lang din kasi gusto mo lang pagmasdan pagmasdan, naman. oo. Oh, yun yung paparating ako, yun yung parang nangyari sa akin. Pinagmamasdan ko yung Apari. Yeah, di mo akalain na nakarating ka na rito ngayon sa Apari. Ganun talaga. Pero umpisa lang yan. Umpisa lang yan. Oo. Mamaya, malay nyo, Mindanao na. Diretso na. So ito pa lang sa bago mag-arko. Dati nung nandito kami, bakanting lote. Parang ito lang yata yung nakikita namin dati. Ngayon meron na siyang kainan. Which is good kasi pagka yung mga pumupunta rito, lalo na yung mga Philippine Looper, naghahanap ng kainan, malapit lang mismo sa mismong arko ng Apari. Nadaanan pala namin yung mismong bagong tulay na patawid mismo ng Apari, yung dito sa may Cagayan River. So kung makikita nyo, bago pumunta ng arko ng Apari, makikita nyo yung bagong tulay. Kaso nga lang, ay hindi pa siya bukas, hindi pa pinapadaanan. Yung dating temporary na tulay na nasa ilalim, pinutol na. Kaya hindi na kayo makakadaan muna dyan. At dahil alas 4:30 na rin ng hapon, kung dadiretsuhin pa kasi namin kagad ng Patugig Araw, talagang gagabihin na kami. Ngayon, magdi-decide kami dito kung dito na kami mismo sa Apari maghahanap ng tutuluyan or kung anumang campsite or kung anumang tutulugan dito. At saka hindi pa rin naman natin napupuntahan yung mismong papasok ng Apari. Laging dito lang tayo sa mismong arko. E ngayon makikita natin. At saka para makita na rin natin kung gaano kaganda ang sunset mismo dito. Shit, magpapahinga lang muna kami. At pati itong dalawang batutang to, Ano? Pansit Batil Patong. Butit nakita ko yung menu nila ate rito ay meron pala nito. Sinabi ko kay Brother Roy kung gusto niya na rin kumain. Para sa ganon, mamayang hapunan, hindi na kami kakain. Ito na yung hapunan namin. Salamat po. Thank you po. May soft drinks po kayo, Paano na nga rin po ako, ikaw bro? Hindi mo na. Ako isang lang po. May Sprite po. Sige po. Sila na muna. Sige. Tikman nyo muna yan. Ayan. Nakikano ka na Tikman nyo muna yan. Okay. Pansit Batil Patong rito. Siyempre, di mawala ang atay. Ito, karne na may taba, itlog. Siyempre, toge, repolyo, carrots. At siyempre, yung mismong pansit. Kalamansi at sibuyas. Siyempre, di mawawala ang sabaw. At kakain muna kami. Alam ko na naman ang lasa nito. Sigurado ako masarap to. Busog. Inubos mo ba naman yung pansit Hindi mo. Ako nga, may natira pa ako Masarap din, kaso ayoko na kasi Nagtitira? yung nagbabalot pa. Ay ako, binalot ko pa Meron naman akong lagayan busog. Grabe. Bigat sa tiyan, Kapag wala tayong nakita na tutulugan doon sa mismong town proper ng Apari, balik tayo dito. Sige. Tayo dito? Tingnan natin yung mismong yung mismong tulay. Boulevard yun Okay na bro? Okay. Nasa likod na ba kita? Ano? Nasa likod na kita? Hindi pa. Hindi pa. Ito pa sa dati. Okay. Sabi mo kasi let's go na Wala ba? Nandito ako sa labas na. Nakalabas na pala. Oo. Andun pa ako sa gas station. Sige. Okay na. Tara. Tara. Ayan na ang sunset. Lulubog na ang araw. Ito yung mismo tulay Ayan. Ayan yung daan. Hindi pa naman tapos Hindi pa nga tapos. Hindi pa pinapadaanan yan.
At first time ko lang din papasok mismo sa bayan ng Apari. Doon sa mismong ano, yung meron nakalagay doon sa tabing dagat na Apari. Yun ang puntahan natin. Oo, yun. Nagpapaalam na yung araw, konti na lang. Ano pala? 300 meter. Panay ano pala rito, bro? Panay hotel, panay mga tindahan. Kaya nga eh. Wala talagang pupustuhan dito na campsite. Tingnan natin doon sa bandang Boulevard. Kung pwedeng pumesto, Oo. tingnan natin, sige. Eh, baka hindi pa pasukin yung 2 batuta sa hotel eh. At saka, nangangati na nga sabi mo, nangangati katawan mo pagka nasa kama ng hotel eh. Yun nga eh. Pero pag libre eh. Mag-alas 6. Medyo naabutan pa namin yung mismong sunset dito. Ayun oh. Mawawala na maya-maya. Dito nagpapatuloy ng mga hipon-hipon. Kaya nga eh. Hippie. Wala kami makikita rito na tutulugan. If ever, sa barangay na lang kami. Ay, tamang tambay lang muna habang lumulubog yung araw para mamaya kung saan kami matutulog bahala na. Ay, kape. Si Jack tutulog na naman. O, inaantok ka na naman, nagkimatulog. Huwag mong pigilan. Sige, tulog lang. Ay, sarap naman ng hangin. Presko. Medyo may ano nga lang masansang amoy, pero okay naman. Uy, tumigil. Lahat ng makakita eh. Kape. Tumigil. Ano? Alas 7 ng gabi at mula dito sa kinatatayuan namin, dito sa may barangay hall ng Barangay Toran. Ang katabi ay school, Apari South Central yata to, elementary school to eh. Dito namin naisipan tumigil at magpapaalam sana kami sa barangay dito eh, kaso sarado pa. Kasi may katabi siya ditong parang ano, masisilungan. Eh naisip ko na dito na lang kami magpalipas ng gabi. Matibay naman eh, nakaano pala to. Nakasemento na pala to, akala ko nakatayo lang na ano, parang tent. So ito, pwede itong pagtalian ng hammock. Hintay-hintay lang kami ng barangay officials na pwede kami magpaalam. At saka, naghahanap na rin ako ng CR eh. Nagtatawag na ang aking tiyan. At ang aking alagang si Jackie, ibinaba ko muna. Si Kopi, hindi ko binababa yan pagka ganito. Ayun, nandyan lang. Mga 1.4 kilometers yung layo ng Welcome March ng Apari dito sa mismong barangay hall ng Barangay Toran. So kapag ka mamaya walang tao na dumating dito or walang magjo-duty, balik kami dun sa mismong arko. Siguro doon na lang kami sa tindahan. Yung kinainan namin kanina ng pansit batil patong. Kasi kung dito kami, medyo nag-aalangan ako eh. Maraming taong dumadaan dito eh, mga kabataan pati. Tapos school, katabi. So kung doon naman kami sa may arko, malapit doon sa mismong police station. Mas okay. Oh, anong sasabihin? Mga kabataan dyan, maanong ulam! Subscribe nyo to, subscribe! Oh. Anong pangalan? Kenal Dan Suribon! Anong pangalan ng channel ko? Anong binigay ko? Ano? Anong pangalan niya? Shifa. Ayun, Shifa. Ayun, lakas mo! Shifa! Sabi mo, Shifa number 1. Shifa! Number 1! Iyon. Like and subscribe! Mga naghihintay lang kami nung magbukas yung barangay. May mga bata dito. Supporter kami! Na Shifa! Oh, wait lang. Ito na. Oh, kain na. Oh. Ito iyo. Oh, kumain na kayo. Mag-aalas 8 ng gabi. Nagtataka kayo siguro kung nasan kami. Lumipat kami kasi doon sa mismong barangay. Although pumayag naman, pero hanggang alas 10 lang din naman yung mga magjo-duty ron. Eh kanina nga, nakita nyo naman na ang daming bata na mga naglapitan. Nakita kasi na naglabas ako ng camera tapos nagbablog, tsaka nagpalipad ng drone. Eh, mga nanghingi ng sticker. Eh, baka kasi pag nandun na kami natutulog, baka pabalik-balik yung mga bata doon at lumapit. Tapos baka masagasaan pa ng mismong mga sasakyan na dumadaan. Eh ngayon, nandito kami sa Apari Provincial Hospital. At nakakita kami dito ng puno sa mismong parking. Eh maghahamok na lang kami dito. At saka dito 24 hours yung mismong gwardiya. Kaya may bantay kami dito. Safe naman, di ba? At saka nagpaalam din naman kami dito sa mismong hospital. At okay naman. Dito lang naman kami sa mismong parking eh. At
tsaka ang kagandahan doon bro, may CR pa dito. Pwede tayo maki-CR, oo. Kasi magpapahinga na rin kami, mag-aano rin pala ako ng hammock para na sa ganun makapagpahinga na. At bukas, maaga kami para na sa ganun. Malayo-layo yung mararating namin. Kasi nung sa Pagod Pod, tanghali na rin kasi tayo, no? Nung umalis. Ayan, pero okay lang. Enjoy naman. Basta itong dalawang to hindi mag-iingay. Pagkatapos kumain, bagsak agad ang dalawa kong batuta. Tutulog na, Si Brother Roy, lumipat ito sa parting unahan. At baka daw siya ay mabagsakan ng buko dun sa dalawang puno na pagsasabitan niya. Testing kung okay na ba ang aking setup. Okay na ako. Wag lang sanang malamok dito pagdating ng madaling araw. Pero hula ko malamig, ang lamig na ngayon iba talaga pagka meron kang tuktok, pwede mo pang sabitan. Isang part na lang yung hahanapin mong pagsasabitan. Diba? All goods. Tapos nakikita ko pa yung dalawa. Isinarado ko yung kabila para hindi kami makita rito. Para hindi rin makita na kung anong laman ng aking tuktok. Sarap naman ang higa ni Kopi dun Si Jack dun sa unahan lagi. Yun, nakapag-set up na rin si Brother. Okay ka na dyan? Alright. Nakatipid na naman kami. At kita-kits na lang tayo ulit bukas ng umaga pag-alis namin, okay? Good night. Sweet dreams. Aywa. Na ba? Alas 2 ng madaling araw at bumangon ako. Ang dami ng lamok dito. Kahit anong taklob ko, kung ano yung makikitang kakagatin sa'yo. Si Brother Roy nga, balot na Anong kinakagat sa'yo? Yung palad, yung mo, kamay mo naman. Nag-aalala rin ako dito sa mga alaga ko. Nilagyan ko ng electric pan dito, nilipat ko si Jack. Dahan-dahan lang muna tayo. At lilipat na muna siguro kami. Lilipat na pala, hindi lilipat muna. Lilipat na kami. At nakakaramdam din ako ng kailangan ko mag-CR. Siguro doon sa gas station. Ayusin lang namin tong aming hinigaan. Okay naman, sana ng gantong oras dito. Wala nang gaano nadaan. Yun lang yung lamok. Diyan lang, Jack. Huwag ka nang masyadong malikot dyan. Ay, asan ka na bro? Lumabas ka na? Dito lang sa mga madulas ang Yung lupa. Oo. Kaya naman. Kaya. May sasabitan na. Kaya nga, umiwas ako Uy, maraming salamat pa rin. Pare Provincial Hospital. Nakapagpahinga at nakatulog naman kahit papano. Grabe, ang linis ng kalsada bro. Kaya nga Tara. Aba-abante tayo dun sa mismong welcome arch. At ito, may dala-dala pang lamok dito sa loob ng tuktok. Nandiyan. Kailangan natin kahit papano makatulog pa ng konti. Malayo-layo ang biyahe natin mamaya. Kailangan ko pating magbawas. Mahulog kayong dalawa ha. Mahulog kayong dalawa. Di ko na muna nilabas yung cot bed. Di ko na muna itinago yung cot bed at itong dalawa Teka lang nga bro. Nag-aalangan ako dito sa dalawang to. Tabi lang tayo. Yan ako lang itong dalawa. Tanggal ko na muna yung cot bed. Kayo malaglag Bata mo, bakit ka na naman dyan, Jack? Talaga naman. Sige, dyan ka pumesto kung saan mo. Tama na yung ganyan ganyan lang kahaba. Mais ka, ganyan lang. Ang gulo-gulo mo talaga, Jack. Ay, tara bro. Sige. Ay. Lamig! Nalimutan kong magsuot ng jacket. Ito pala waiting shed kaso masyado maliwanag. Punta lang kami dun sa gas station. Sana bukas pa yung gas station. Kung saan may madaanan na lang siguro pagka hindi bukas dyan. Yun lang, baka yung mga gas station dito mukhang nagsasarado ng gabi. Kaya nga Medyo
malabo yung windshield ko ah. Nadaanan mo na yung gas station? Di pa. Naunaan pa. Malapit na. Sana bukas pa. Nangahagad pala yung mga aso dito. Ha? Hinahagad ka ng aso. Hinahabol ako? Oh, eto, lumabas oh. Eto. Oo, ano? Di ko pansin ah. Ano, bukas yung gas station? Tingnan ko. Parating pa. Bukas naman ata. Bukas naman. Makikisi-CR tayo. Kaming aso. Kaya nga eh. Asosasyon yan eh. Kung tayo pang aso. Okay na, success. Nakaraos na. Agabi ka pa medyo tinitiis-tiis yun eh. Ilabas din. Tara. So anong plano natin? Diretso tayo. Habang papunta tayo pag pag may nakita, diretso ulit tayo ng tulog. Wow. Okay. Pero pagka wala, Diretso na talaga. diretso na talaga ng biyahe. Oo. Ay siya, sige. Ilang oras ba tulog natin? Mga pwedeng dalawa pero putol-putol din. Hindi rin kasi maaga tayo dun, di ba? Oo. Mga 8 siguro, 9 nandun na tayo, di ba? O 8, sabi natin 10 tayo natulog. 11, 12, 1, 2. 4 na oras din pala tayo doon. 4 na oras. Pero hindi pa ganong kalalim, gawa ng lamok. Oo, lamok. Siya, hanap muna tayo. Di ba, meron pa tayo madadaan ng yung 5 peso car wash. Pasiritan ko lang to si Guapa. Sa ilalim. Oo. Yung nito, yung mga sinalundumi nito, mga alikabok, tsaka putik-putik sa ilalim. Good morning. Nakahanap din kami ng pwestuhan. At wala ko bro. Bagong gawa pa lang to na barangay. Hindi ko lang alam kung anong barangay to. Pero dito pa rin to sa Kamalanyugan. Dito na tulog si Roy eh. Wala naman lamok, no? Dito wala na. Wala nang lamok. Pero madaming nadaan sa sakyan na Sakyan. Saka doon sa mga nagagawa hollow blocks. Katabi pala namin dito ay magawa ng hollow blocks. Madaling pa lang nagagawa na. Dito ako pumesto. Oh. Naglatod lang ako ng aking sleeping bag. At kahit na naka-jacket ako, ramdam ko yung lamig ng semento eh. Si Jack oh. Oh. Good morning, Jack. Good morning, Kopi. Okay na? Okay na naman yung tulog mo, bro? Oo, medyo okay na. Ganda nung sasabugan ng mismong araw. Mamaya, mainit na. Although malamig sa gabi, pero sa umaga, mainit talaga. Hanap lang tayo kahit 7-Eleven na lang. Kape. Tsaka kung anong mai-breakfast. Diretso na tayo ulit sa sunod natin. Teka lang, mag-aayos na rin ako. Buti ka mo, ito palang tuktok, kasya dito. Akala ko hindi kakasya at gawa ng aabutin yung taas. Sakto naman. May parada ng maayos. Oh? 6:45 ng umaga. Narga na kami dito. At marami na rin mga bumabiyahe. At saka nakikita kong papasok pa lang ng kanilang paaralan na mga estudyante. May hahatid ng mga tricycle dito. Ay. Sa wakas, nakaraos na naman ang isang magdamag, bro. Yeah. Thank you, Lord. Jack, okay ka lang dyan? Ginusto mo dyan, ka na naman sumiksik sa tabi ko. Kopi. Silip agad si Kopi. Maghahanap-hanap lang muna kami ng aming kakainan. Ang sagot dyan, walang iba kundi ang 7-Eleven. Meron naman siguro. At meron naman din kami nadaanan nung
kahapon ay papunta pa lang tayo ng Apari. Ito palang lugar na to ay lalo na ano bro? Lalo. Lalo. Hindi ko lang alam kung anong barangay. Eh siya, maraming salamat muna dun sa barangay hall na tinuluyan namin. Ganda ng umaga, malamig pa. Samantalahin natin hanggat malamig pa yung nararamdaman naming hangin dito. At sigurado dun sa pupuntahan natin pababa ng Luzon sa Tugigaraw ay sobrang init na. Kasi madadaanan natin ay Tugigaraw, Isabela, tapos Nueva Vizcaya. At yung kagabi na hinahanap-hanap ko na car wash, 5 peso car wash is ngayon ko na nakita. Pagkatapos pala nung ano, nung mismong school ng Katayawan ata ang pangalan ng lugar. Ito, katabi pala ng ano, J Fuels gas station. Marami pa naman kaming gasolina eh. Para lang malinis, ang dumi na ni Guapa. Okay, yung kanilang 5 peso car wash dito, all in one na. Ayan, nakalagay 4 in 1. Meron ng water jet, may foam wash, may air blower, at saka ba may piso gripo pa pagka ano ka dito. Ayos to ah. So meron naman silang instruction dito na nakalagay, hold the hose, insert kayo, press the button. Hindi ko lang alam kung ilang minuto ang 5 piso dito. Kasi dun sa huling pinaglinisan natin bago tayo pumunta ng Zambales, 5 piso 1 minuto. Grabe yun, mahal. Siguro mahal ng tubig doon kaya ganun. Dito malalaman natin. Tsaka nakabukod-bukod na yung mismong hose nila oh. Galing nga eh. Yung pang blower, ito pang pump to, ito yung mismong sa tubig. Ayos. Para alam ko na kung gaano kahaba. 5 piso, tingnan ko kung magkano, ay kung ilang minuto. Ayun, tapos, okay, saka alin ko alin ang pipiliin. Water jet. Okay. Okay, 2 minutes. Okay na rin, 2 minutes. Tanggal lang yung dumi-dumi. Okay na si Guapa. Nakaano ako, 15 pesos. Halos 6 na minuto, linis na. Ito. Ganda rin ng hose nila eh. Hindi mo na kailangang anuhin. Yung ibulunbon, iikutin mo na lang para umayos yung hose. Meron pa naman akong ano rito, 5 piso. Tapos tingin ko yung ano, yung blower. Blower. Oo, ayos. Tanga yung tubig dyan. Ilang minuto yun? 1 minute lang pagka blower. Okay na, pupunasan ko lang. Guwapa na ulit. Malinis na, wala na yung mga bakas ng pinagdaanan. Ayos na Jack. Oh, bili, lalargan tayo, malinis na si Guwapa. Ay, atras bro ha. Meron bang ano, sasakyan? Wait lang. Meron motor dito sa bandang kanan mo. May sasakyan pa? Wala na. Wala. Oh, may ambulansya. Oh, piya. Marami pa. Inabutan talaga tayo ng sabog ng araw. Ay, ang dami ng sasakyan. Ito nakikita nyo, yan yung Cagayan River. Isa sa pinakamahaba at pinakamalaking river dito. Ay, meron pa, laki oh. Tara, let's G. Nagugutom na rin ako. Gusto ko nang magkape at kahit papano ay magkalaman na ang tiyan bago tayo dumaretso ng biyahe. Na-press ko ang ligwa pa. Siyempre, ikaw ayaw mo, ba't ayaw mo magpaano muna? Motor wash. Remembrance to bro, hanggang Bicol na to. Doon mo na dadalhin yung alikabok na inipon mo dito? Oo, lahat ng mga alikabok ng mga bayan-bayan nandito pa yan sa motor. Sige. Eh siya, paano bibitinin ko muna ulit kayo dito sa ating ginagawang Tuk-Tuk Life North Loop Camping Adventures. At sana ay nasiyahan kayo, natuwa kayo dito sa aming ginawang pang ilang araw na ba natin ngayon bro? Hindi ko na maalala bro. Wala na, di na namin maalala. Di ko na rin alam kung anong episode to. Pero kita-kits tayo sa susunod na Tuk-Tuk Life North Loop Camping Adventures episode. At tayo ay pababa na mismo ng Luzon mula dito sa pinanggalingan namin na Apari. Ito ay Camalaniuga na. So ride safe and stay safe sa inyo lahat. Ano Jack? Ano Kopi? Ay, tulog na naman yata si Kopi. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay. Wow! Nice one! Ating pupuntahan, saan man ang campsite ating hahanap.
to meet you po, sir. Ating